Well, attorney, I don't know kasi kakatapos lang ng registration, no? Pero based sa eye test nyo, do you see yung mga new registrants for this election are of the younger generation? Kasi may mga reports also from several of the reporters, based sa nakikita lang, parang nagiging mas engaged yung youth ngayon. Nako, tama po yung nabanggit niyo. Yan po din po ang aming initial assessment na talagang kabataan po ang nag-compose ng bulk ng ating registrants. In fact, hindi po ito bago. Alam niyo po ba yung halala natin noong May 2025, 82.20% po ang voter turnout natin. More than 50% of that 82% po ay age 18 to 30 years old o kasama pa rin po sa ating youth. So talaga pong nakikita natin napakataas ng engagement at involvement ng ating youth po. Yun nga po, kasi yesterday we've seen the last minute crowd. So I was wondering kung meron po bang batayan sa batas po o sa rules ng COMELEC na maaaring i-extend, or are you planning to extend this registration para mas maka-accommodate pa ng gustong bumoto? Nako, kami po ay mapagkumbabang humihingi po ng pangunawa at paumanhin po dahil wala na po talagang extension pa, wala na pong special voter registration. Sinimulan po natin ito October 20 pa, Lunes po hanggang Sabado at kahit holidays po bukas ang COMELEC. In fact, ang nagpahinto lang po sa amin deklarasyon ng walang pasok nung mga meron pong bagyo, baha, yung nga po pumutok ang bulkan dyan po sa bandang south, pati na rin po sa Kamalig, na natiling bukas ang opisina ng COMELEC. Lumindol sa may Ilocos, bukas po ang opisina ng COMELEC. Yan po yung nakalulungkot na napakahatagal na kaming nakabukas, ngunit magsisiksikan. Hindi naman po namin sinisisi, kaya lang sana po may paraan para maiwasan ito. Sana po pumunta na kahit nung holiday dahil nandyan naman po at bukas ang opisina ng COMELEC. Attorney, confirm ko lang, no, itong barangay election, manual counting po ba ang gagawin dito? Tama po, manual voting, manual counting, at makikita nyo rin po dun sa mismong presinto sa paaralan, dun bibilangin ang balot at dun na magkakanvas, at pati po yung proclamation, pagpoproklama ng nanalo, dun na rin po gagawin yun. Siguro yun na rin po yung dahilan kung bakit talagang hindi kami binibigyan ng budget para mag-automate ang halalan, dahil maaring hindi po kinakailangan dahil sa barangay lamang po ito. Sinusulat ang boto, babasahin, dun na lang bibilangin. At para matulungan po yung ating mga teachers sa kanilang gampanin na yan, asahan po ninyo na ibababa namin ang bilang ng botante kada presinto ng mga around 600 pababa po. Dahil po pag national elections, 800 to 1,000 po tayo per presinto. Pero dahil manual elections, 600 or lesser po ang ating in-expect na botante kada presinto. Meron po ba tayong naitalang aberya kahapon sa last day po ng registration? Meron po ba tayong mga naipabalita na mga pumila pero hindi po umabot sa cut-off at hindi po nakapagpa-register? Marami po, halos lahat po dito sa NCR ay ganyan po yung balita na wala naman pong kaguluhan. Siyempre po merong talagang complaints, merong pag-angal, inaasahan naman po namin yan. Kaya lang po talagang, again po, kami mapagkumbabang humihingi ng pangunawa dahil may limitasyon po talaga ang kakayanan ng irehistro sa loob ng isang araw. In fact nga po, nag-exceed sila. Sample nga po namin ng Taguig. Ang normal na capacity po niyan ay 800 na tao kada araw. Ngunit sila'y naghanda na para sa 1,500. Niready na nila ang kanilang sarili. Ngunit higit pa dyan ang naparegister nila. Nakaabot po sila ng mahigit 2,200. Kaya halos mag-aalas 12 ng gabi, nandun pa rin sila. Ngunit talaga pong hanggang doon na lamang, hanggang 2,200 na lang, yung lumampas po doon, hindi na po nila talaga kayang i-register pa. Sana po maunawaan po at humihingi kami ng pangunawa po ng ating mga kababayan.